Julia Barreto halos mabaliw na. Sa isang mundo kung saan ang pag-ibig ay madalas na inuugnay sa mga larawang puno ng ngiti at masasayang alaala, isang tahimik ngunit matinding unos ang kasalukuyang pinagdadaanan ng isang kilalang aktres na itatago natin sa pangalang Julia, isang babaeng buong tapang na nagmahal, ngunit ngayoy iniiwan sa gitna ng katahimikan. Ayon sa mga taong malapit sa kanya, ilang linggo na raw hindi mapakali ang aktres. Sa likod ng kanyang magaganda't maayos na itsura sa harap ng kamera, naroon ang malalim na lungkot sa kanyang mga mata, tila ba binabalot ng tanong kung saan siya nagkulang, kung anong pagkakamali ang kanyang nagawa, o kung bakit, sa kabila ng lahat ng ipinaglaban niya, ay siya pa rin ang iniwan. Ang lalaki, na minsang naging sandigan, karamay, at katuwang niya sa bawat laban, ay bigla na lamang lumayo. Hindi sa paraang may kasamang sigawan o pagtatalo, kundi sa mas mabigat pang anyo, ang panlalamig na dahan-daang pumatay sa pag-asa. Araw-araw, naramdaman niyang nagiging malayo ang dating malapit, nagiging tahimik ang dating masigla, hanggang sa isang gabi, sa isang mensaheng walang damdamin, ipinabatid ng lalaki na, kailangan muna niyang mapag-isa. Doon bumagsak ang mundo ni Julia. Hindi dahil sa pagkawala ng isang relasyon, kundi sa biglaang pagputol sa pangakong sabay nilang hinabi. Nawalan siya ng direksyon. Lahat ng plano, mula sa maliit na pamilya na binuo sa isip, hanggang sa mga panaginip ng simpleng buhay, lahat naglaho. Nakakaawang tingnan, ang dating matapang na babae ay ngayoy isang nilalang na pilit binubuo ang sarili sa bawat paggising. Emosyonal siyang sumasagot sa mga tanong ng pamilya, tahimik sa mga kaibigan, at lumuluha sa mga sandaling akala ng lahat ay siya'y nagre-relax. Sa likod ng kanyang katahimikan, sigaw ng puso niya ang tanong na, bakit ako ang iniwan, samantalang ako ang naniwala? Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, si Julia ay nagsisimula ng bumangon. Unti-unti, pinipili niyang magmahal muli, hindi ng ibang tao, kundi ng kanyang sarili. Nakikita man siyang umiiyak sa dilim, nakikita rin siyang nagsusulat ng panibagong pahina ng kanyang kwento, isang pahina kung saan siya na ang bida, hindi na biktima.